In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. In these last days, He has spoken to us through the Son. All the ends of the earth have seen the saving power of God. Blessed Saturday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today, the first Saturday for the month of January, first Saturday of the year 2025. In today's gospel, we are being reminded about the gospel according to St. John. John was standing with two of his disciples. So may dalawang disipulo si John the Baptist. Together with him, while they watched Jesus walk by. Tapos sinabi ni John, "Behold, the Lamb of God." So yung dalawang disipulo ay, nung narinig nila yan, they followed Jesus. Tapos si Jesus naman nakita na sinusundan siya at sinabi, "What are you looking for?" Sinabi dun sa dalawang disipulo. Take note, dalawang disipulo yon, yung isa pinangalanan, si Andrew. Pero yung isa, walang pangalan. Tapos, tinanong ni Jesus, "What are you looking for?" Tinanong nila, "Where are you staying?" Sabi nila kay Jesus. So, sabi ni Jesus, "Come and you will see." So, inaya ni Jesus yung mga disipulo ni John na gustong sumunod sa kanya. Nakalagay pa dito na sila ay sumunod kay Jesus. It was about 4 in the afternoon. Si Andrew, so napangalanan yung isang disipulo, si Andrew, pero towards the end of this gospel, walang pangalan yung pangalawa. Bakit ko binasa yung portions na yun? Dahil gusto kong mag-reflect tayo tungkol sa gospel na yun. Una, si John ay dineclare niya, "Behold, the Lamb of God," diba? Si Jesus. Kasi they were waiting for the Messiah. Remember, iniintay nila yung pinadala ng Diyos na magliligtas. Si John, sa totoong buhay, pinsan ni Jesus. And he knew very well na hindi siya yung Messiah. Kaya nga nung dumating siya, di ba, ang sabi ng mga tao, "Ikaw ba yung pinadala ni Jesus?" Hindi. Sabi niya, hindi. So he claimed na hindi siya yon. And he knew that that is Jesus. Pero, nakalagay doon, this happened at 4 p.m. Napakagandang pagnilayan yung sinabi ni Father Austriaco kanina sa kanyang homily, na yung mga bagay na dumadating sa atin, yung mga life-changing moments, hindi natin makakalimutan. Bigla tuloy ako nag-reflect nung ipinanganak ko ang aking mga anak. Alam ko exactly kung anong oras ko sila pinanganak. Yun yung mga life-changing moments, like 4:30 in the morning, si Madel. So, isa-isa ko pa sila in my mind at nilista ko pa talaga sa journal ko. Oo nga, naalala ko. Talaga nga naman na kapag merong mga life-changing moments o yung mga unforgettable situations, yung experiences na talagang naramdaman mo yung presensya ng Panginoong Diyos. Katulad nila, nakita nila si Jesus. Hindi mo talaga yun makakalimutan. Napakaraming mga moments sa buhay natin na maalala talaga natin the exact time when it happened. Pwedeng ang bilis nating makalimot, pero yung mga special occasions na yun, hindi mo talaga makakalimutan. Unang point ng pagninilay yun. Ang ikalawang point ng pagninilay is, "Come and you will see." Napakagandang phrase na palaging eye-opener sa atin. If we want to reflect on this, come and you will see.
Ini-invite tayo ni Jesus. Join Him, come. At makikita mo, unless you join Him, unless you say yes to the invitation, you will not find out. You will not see. Kapag ka pinanindigan mo ang buhay, paninindigan ka ng Diyos. Yan ay ayon sa isang speaker, si Brother Edwin. Kaya nga, kapag ka pinanindigan mo yung sinabi ni Jesus na come and you will see, yes Lord, I will come with you. Diyan mo ma-realize ang sorpresa ng mga sorpresa ni Jesus na binigay sa iyo. So that is a point of reflection for this first Saturday of the year 2025, because Jesus is inviting us to come and we will see. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Lord God, in a very special way, we offer prayers for our dear Tito Mel Fajardo, who just passed away yesterday. Alam po namin na hindi niyo po siya pababayaan, that his soul is with you. Eternal rest grant unto Tito Mel, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Please be with us always and in all ways, dear God, and allow your presence in our lives to manifest. Stay with us, for without you we are nothing. All this we pray in your mighty name, through the intercession of our blessed Mama Mary. Lord, I want to see you. Amen. God bless.